Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. On our previous video guys, pinag-aralan natin kung paano gumawa ng variables at ano yung iba't ibang types ng variable, okay? Yung mga variable types. So ngayon guys, as promised, pag-aaralan natin ano ba yung dalawang paraan ng paggawa ng variable guys, okay? So sa last video natin na-mention ko yung tinatawag natin na declaration and initialization, okay? So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo. So meron pa kasing lalabas na topic doon. So again, dahil C++ yung gamit natin, simulan natin ulit yung code. #include. Anong i-include natin or isasama natin yung IO stream. Ngayon gagamit tayo ng using namespace std para pasimplihin yung ating code. And then end of the statement yung semicolon. Tapos mention natin yung ating integer main na function, parenthesis, and then curly braces. Sa loob ng curly braces lalagay natin yung code na gusto nating i-run. Tapos sa dulo ng code maglalagay tayo ng return 0 kasi kailangan nating mag-return ng integer dahil yung ating main function is isang integer na function. Okay? So ngayon ang pag-aaralan natin, magko-comment ako dito yung variable declaration and initialization. So magba-branch out na din dyan yung isang topic natin, yung assigning value. So paano yan guys? So meron dalawang klase ng paggawa ng variable. Yung isa declaration, paano ba mag-declare ng variable? For example, ganito, integer, age, and then semicolon. So ganyan lang siya kasimple guys. Ganyan yung pag-declare ng isang variable. So dineclare mo lang, hindi mo nilagyan ng value. So ibig sabihin ng declaration guys, variable declaration is yung declaring a variable without initializing a value. Okay? So sabihin, dinedeclare mo yung isang variable nang wala kang nilalagay na value. So ngayon guys, ano naman yung initializing a value? So nakita nyo na, di ba? Common sense na lang. So kung yung declaration is paggawa ng variable na walang nilalagay na value. So ito naman isa, integer, sabihin naman natin ito ay edad naman. Tinagalog lang natin. So pag nilagyan natin ng equals yan, tapos nilagyan mo ng 24. Okay, ang tawag yan is declaration and initialization. Okay, hindi mo lang siya dineclare. Nag-initialize ka pa ng value. So pag kinarakter out natin yan, sabihin natin, cout natin, yung edad, tapos end line, control S, run natin. So dito guys, magde-display na yung value ng edad na 24. Kasi nag-initialize tayo, hindi lang tayo basta nag-declare. Pag nag-declare kasi tayo, wala tayong maipiprint dyan kasi hindi naman tayo naglagay ng value. So subukan natin i-character out yung age. So dito random yung lalabas, okay? So pag nirun natin yan guys, kung makikita ninyo yung age, kung ano-ano yung lumalabas. So may meaning to, hindi ko lang alam. Pero yun nangyayari guys, kasi wala naman siyang value. Wala naman tayong nilagay na specific value. Okay? Dineclare lang natin siya. So maglagay tayo ng comment dito. Declaration. So pagka ganyan, wala kang nilagay na value, declaration yan. Pero kapag may nilagay ka, declaration and initialization. So bakit ko ba pinapaliwanag to guys? Kasi meron tong relevance sa pagko-code guys. Mahalaga na alam natin to. Kasi meron tayong tinatawag na. So guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based doon sa PDF na ginawa ko. So meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming, dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba, okay? Kasi meron tayong tinatawag na assign value. So ano naman yung assign value? Ito naman yung pagbibigay ng value or pag-a-assign ng value. Okay, kagaya nito. Sabihin natin, dineclare natin yung age, di ba? Wala tayong nilagay na value. Walang lalabas dito na value. Kagaya nito, kung ano-ano lang lumabas kasi wala namang tayong nilagay na exclusive na value ng age. Ngayon guys, pwedeng gawin to eh. There are cases sa programming na ginagawa natin to. Kapag later on, alam natin na pwedeng magbago or bigyan natin siya ng value later sa ating program. Paano yun? For example, ganito. Mag-a-assign tayo. Tanggalin ko muna tong edad na to. Nakakagulo to. Tanggalin natin to. So, integer age. Okay, dineclare natin. Tapos later on, binigyan natin siya ng value. So, ito na ngayon guys, paano ba mag-assign ng value? For example, meron tayong variable dyan, tapos gusto nating bigyan ng value. Okay, sabihin natin, kagaya niyan, declaration lang, wala siyang value, tapos gusto natin bigyan ng value. I-mention mo lang yung variable. Okay, age, tapos talagyan mo ng equals. Sasabihin natin, ang value niya na ngayon is 20. End of the statement. Ngayon guys, pagka ni-run natin to, save muna natin, i-run natin. Ang magiging value niya na, or ang magpiprint na nung age is 20 na. So, kung mapapansin ninyo guys, iba yung declaration sa assigning a value. So magkaiba yan. Kasi kung pagmamasdan nyo, yung declaration, meron tayong integer na variable. Pero kapag ka nag-a-assign ka na, hindi mo nalalagyan ng integer pa. Okay? Kasi ibig sabihin, magiging another declaration yan. Magkaka-error ka na. What does it mean? Ibig sabihin nun, dalawang beses mong dineclare. Okay? Yung age na variable, hindi pwede magkaroon ng variable na same name. So, para malaman nyo na hindi ka ulit nagde-declare ng another variable, tatanggalin ba yung int? Ibig sabihin yan, maintindihan ka ni compiler
compiler or ni code editor mo na gusto niya lang mag-reassign or mag-assign ng panibagong value doon sa previously declared na integer age na variable. Okay? So, paano naman kung gusto mo ulit palitan yung value ng age? So, pwede kang mag-reassign, okay? Or mag-assign ng value ng variable, guys, ng paulit-ulit. Like, sabihin natin, dati 20, ngayon gusto ko 50 na. So, pag niran mo yan, ang magdi-display na is hindi na 20, yung 50 na. Kasi siya yung latest. Nakita ninyo, guys? Yan yung tinatawag na assigning or reassigning value. So, yung isa, yung declaration. Kapag nilalagay mo yung data types or yung variable type, okay, declaration yan. Okay, kapag ka mag-a-assign ka na or maglalagay ka ng value, hindi mo na pwede ilagay or i-declare yung data types. Kasi iisipin niya, nagde-declare ka na naman. So, mahalaga na alam natin yan. Ngayon, hindi lang naman integer yung pwede nating i-declare at i-assign or mag-reassign ng value. Pwede rin niyang mag-apply sa string. For example, gagawa ko ng string variable, name equals. Sabihin natin yung pangalan niya ngayon is Marie. Pag niran natin to, so i-character out natin yung name, Control S, i-run natin. So, magpiprint yung name na Marie. Okay? Pero kapag kagabi na or kapag umaga na, sabihin natin magre-reassign tayo. Pag umaga na, ang magiging value na nung name is Marino. Okay? Tapos sinave natin, niran natin. So as you can see, hindi na Marie yung lalabas. Marino na. So ang tawag dito, itong una kapag meron pang variable type or data type. So ito is declaration and initialization. Bakit? Kasi guys, nilagyan na natin siya ng value. Ayan, yung Marie. Sa declaration and initialization, kailangan i-mention natin yung variable type or yung data type. Okay? Tapos dito sa baba guys, same variable pa rin yung name, pero iniba lang natin yung kanyang value. Ang tawag na dyan is reassigning. Okay? Mag-reassign ka ng value or assigning value. Nakigets ninyo guys. So yung reassigning a value or assigning value, paras lang yan. Okay? Pwede yung mag-apply doon sa declaration and initialization. Kumbaga parang meron na agad value, pwede rin niyang mag-apply doon sa declaration lang or yung variable lang na walang value. Okay? So ito lang yung simpleng paliwanag ng declaration and initialization at saka yung assigning value. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? So ngayon natuturo ko na sa inyo itong declaration, initialization, and assigning a value. Meron pa akong gustong idagdag, okay, na magagamit natin. Gusto ko kasi maintindihan muna natin lahat ng fundamentals dito sa pagde-declare ng mga variable data types at saka sa print method or pagka-character out para magkaroon na tayo ng malawak na ideya para manavigate natin na maayos yung mga next topic natin. So gusto ko namang i-share sa inyo yung tinatawag na concatenation. Pagkatapos ng concatenation, punta na tayo ng arithmetics. So ano yung concatenation guys? Yung concatenation guys sa programming, yun ay parang